Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. You're a law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding this scoundrel, this fugitive. Hello po, maraming salamat po sa walang sawang support and thank you so much sa inyong lahat. And again, before we start on our podcast today po tayong today this is live and meron tayong pag-uusapan isang umaatikabo at trending na issue ni Senator Robin Padilla na di umano sinasabi niya that the Generation Z or Gen Z generation and dahil diyan pag-uusapan natin yan together with Kuya Nerve Vlog. Pero before we start, guys, don't forget to follow us. Makikita niyo yung QR code dito mamaya kapag nag-start tayo. Take a picture of it or use your phone and then makikita nyo na po lahat ng social media platform ng Philcast. Unyo na po masusubscribe, masishare or malalike lahat po ng social media platform. Pinadali, pinabilis na po para po sa ating mga tagapakinig. And also, maraming salamat din po sa mga walang sawang support. And I understand there's a lot of people questioning bakit daw po hindi tayo nakapag-live this past few days even if there is an upcoming event sa ating channel. Masasabi ko lang po dyan, there were a lot of challenges pagdating sa timing. Kapag po tayo nag-i-invite ng ating mga guests, there are multiple time differences na kailangan nating kaharapin. Especially sa akin, I'm here in United States at ngayon umaga dito sa Pilipinas, gabi or sa ibang bansa na pwede natin sila maimbita, maaring madaling araw. There are time issue pero we will try our best kung magkulang po tayo sa ganong parte, tatry po natin na gagawa tayo recording at least para meron kayong masubaybayan sa ating channel. Pero again, maraming salamat po. And also, sa mga nanonood dito, thank you po sa walang sawang support. I tried my best kapag hindi po tayo naka-live. We will try to answer your questions, your comments during the live stream. At saka also, we already started our Philcast Breaking Point. Sa Philcast Breaking Point po, it's another segment na kung saan po either ako or may kasama tayong vlogger na mag-react tayo sa mga live live vlog ng ating mga kaibigang YouTuber tulad nung isang rally na pinag-usapan natin and ipipremiere po yan later para po pag-usapan natin, bigyan natin ng live reactions. Kaya po siya tinawag na Breaking Point. Ito po, this is the regular programming na ginagawa natin. Again, without further ado, don't forget po to follow us using the scan on top here. Later makikita nyo po yan. Tapos po, wag nyo po kalimutan to share itong channel natin para mas marami tayong maabot ng ating podcast. Don't forget to like it also. Ayan. So without further ado, maraming salamat po sa inyo. Please welcome Kuya Nerve Vlog. Hello. Boss Adit, yung pasok mo sa akin, ano siya, choppy siya. Ayan, much better. So, thank you. Ayan, na-introduce na niya ang kanyang sarili, no? Para sa ating mga nakikinig, if you have any questions during live, pwede po natin itanong yan kay Nerve. Or, kung meron po kayo mga comment at ito po ay mapapanood niyo after our live, babasahin po natin comment and we will try to react or pwede natin kausapin si Kuya Nerve to react on your comments after no this problem. podcast. Today, pag-uusapan natin today, it's isang comment ni Senator Robin Padilla po sa, I think, pinag-uusapan nila yung about informatics or information, I guess, digital. Parang isang committee ito sa Senado na kung saan nagbigay ng opinyon si Senator Robin Padilla, na ang henerasyon daw ng Gen Z ay weak. So ngayon, explore natin ng konti and then hanapin natin yung reaction ni Kuya Nerve about this. Starting from it, Kuya Nerve, do you feel, I don't know, are you belong sa Gen Z? Okay. What I'm trying to ask you is, ano yung reaction mo nung sinabi ni
Senator Robin Padilla, tingin mo there is a stereotyping? I'm sorry. Ano yung okay. And do you think this is because of sabihin na nating high expectation of his own sabihin na nating generation? Kasi 'di ba, yung generation before, there's like a stricter, a disciplined kind of generation na parang my way or no way. 'Di ba? And I guess nakikita rin natin 'to na would you believe that there is a high probability kasi ang cause nito is the difference of the differences ng parenting style. Dati tulad nung sabi ko kanina, ako kasi hindi naman ako Gen Z, ako'y millennial. Nung panahon ko, we are very para sabihin na nating strict to follow rules, 'di ba? There's expectation na you need to be on this norm kapagka nasa harapan ka ng mga matatanda, 'di ba? Wala namang social media at our generation and also I would say there is a high ano parang high sense of respect to older people. Do you think that there is a high probability of the differences of parenting style? Kaya nasasabi 'to ni Robin Padilla. Kuya Nerv, Hello. 1 second. Ding bumaba ka ta's bumalik ka, kasi literally, parang robot or choppy yung line. Di kita hindi ko narinig yung di ko naintindihan yung okey lang, ta's balik ka ulit. Oh, para napakahina nung connection. Okay. Okay, do you mind to repeat that sentence you Sure said? lang. Yeah, and also yung sinasabi mo about, being rebellious, totoo lang, I remember in my generation being millennial, I remember yung pagiging rebelde, it's a normal parang a normal process 'pag teenage years. 'Di Ah, ba, lahat naman tayo dumadaan sa pagiging teenager that sometimes we want we we want to follow what we want to follow. And most definitely hindi tayo nakikinig sa magulang natin, we become rebellious. Pero I think and I wanna get your honest reaction dito 'no. Pagiging bang rebellious ng mga Gen Zs ngayon, especially on your end, do you think it is being used as a term of an excuse for them not adjusting or adapting sa society? Gusto mo bang mag-restart ka ng computer then go back? Kasi talagang nahihirapan akong maka-connect dito sa internet connection na punta go ka lang back. dun sa link, sinend ko Ah, sa'yo. yeah. Okay, I'll wait. Okay, no problem. Okay, guys, sorry alam niyo naman pagka-livestream talaga marami tayong mga technical differences or issues din. Especially sa Pilipinas kagabi na. Dito kasi sa States, umaga pa. Again, pasensya na. Pagka po naka-live tayo at may kakwentuhan tayo nahihirapan akong basahin yung mga comment ninyo. Pero dahil wala pa si Kuya Nerv, tayo magbabasa. Shoutout po kay Mami Z4470, kay Anthony Lim. Hello sa'yo. Kay Densable, kay Maribeth Francia. Okay, dito tayo sa pinaka-latest. No? Ay, kay Meshang din. Sa latest na sinabi dito, sa ni Ma'am Maribeth, ang paggalang naman sa magulang andyan pa rin pwera lang mga aktivista. Iba turo sa mga yan, hahaha. Nasa magulang naman yan, paano nila palaki ng anak. Alam niyo Ma'am Maribeth, sa totoo lang, ano yan yung contention yan, even in the public space, nagiging contention at nagiging malaking issue yan sa iba't ibang larangan ng pag-aaral. Kasi parang sinasabi nila na yung millennials or yung older generations na meron ng mga anak ngayon or nagsisimula sila, they try to not imitate yung disciplinary way of how parents were doing on our end earlier days. Parang sa ngayong henerasyon, nagpalaki sila ng mga Gen Z, naging mas tama bang sabihin yun? Naging mas maluwag. The only issue na parang narinig ko to sa isang teacher or professor ng psychology is that there are ways to abuse this situation. What am I talking about? Abuse in a way na pwede kasi abusuin ito ng mga magulang na para bang wala ng discipline, wala ng respect na umaabot sa mga meron kasing tinatawag na nurturing years na ang if I'm not mistaken, before 16 years old, from 1 year old to 16 years old,
yung panahon na dapat nag-i-instill ka ng discipline sa bata. May rules, may regulations. Pero pagdating ng 16, 'pag teenager na up until they graduate, I think 18 or 19 or 20, that's the time na hinahayaan mo na silang mag-adjust sa society, pero nandiyan ka pa rin to support. Sabi ng mga sabi ng professor na parang nagkakaroon ng sobrang abuse of that situation. Ang mga magulang ngayon, ibinibigay lahat ng gusto ng kanilang mga anak, pero hindi nila nakikita merong repercussion yun. Pag hindi mo na-instill ang values and discipline sa anak mo, nagkakaroon ng disconnect ang bata sa society. Kaya yung sinasabi ni Ma'am Maribeth kanina na, "O depende sa magulang yan," totoo yan. And I believe that because dito mo makikita ugali ng bata, nahuhubog yan kung papaano palaki ng tatay sa first years of nurturing. Nurturing years, yun yung parang tawag niya dun eh. Ay, mabalik natin si Kuya Nerve. Hello, Kuya Nerve. Hello, hello, hello. San amo. Hello, Sana hello. okay na ang kanyang internet. Ayan. How I wish. Ayan. Oo. Hello. Kuya Nerve talagang ano eh. Ayan. Sana okay na ang iyong internet connection ngayon. Mabalik tayo. Yung ang pinag-uusapan natin, I think my question for you earlier was that do you think may connection yung different style of parenting ng mga ng ng mga magulang ngayon kaya nagiging ganito ang Gen Z, pagkakaiba sa Gen Z? Yeah, oo. Nasabi ko na nga na yes and no. Kasi may mga magulang din kasi na iba ang way ng pagdidisiplina sa kanilang mga anak. Merong mga magulang na hindi na makontrol yung kanilang mga anak, binibigyan na lang ng cellphone para matahimik. Which is mali. Kasi lalo na yung mga nasa, preschool ages kasi ang bumubuo ng mga ano nila, ng mga cerebrum, ano yung mga cerebro nila, ang bumubuo ng mga utak maka-absorb ng radiation. And also, puwede sila ma-expose sa mga open world na sa mga bagay-bagay. And also, naman So lahat parang ng mga parang sinasabi mo that younger generations or the Gen Zs right now are very more exposed sa technology at their early age. technology. Hello, Kuya Ner Hello. ayan, yan. Sige, sige. Go, go. Yan. Yeah, may mga kabataan ngayon most sa mga kabataan kasi ngayon na mga Gen Z, bilang na ako dun, ay exposed na sa technology. Dahil na rin isa sa factor is yung parenting style. Yung style ng mga magulang kung paano nila disiplinahin ang kanilang mga anak. Yeah. And I think, uh, I think kasi before, wala kasing excuse. Ito kasi nung pinag-aaralan ko 'tong issue na 'to 'no. They were saying that, ang pagkakaiba kasi before is that walang technology. Maraming opportunity ang magulang that to directly discipline and to directly communicate yung mga anak nila before. Mababa ang parehas na nagtatrabaho. So there is no direct communication or contact dito sa magulang. Kaya parang nagkakaroon ng less bonding. Especially from the younger years, yung mga nurturing age tulad nung naikwento ko kanina. What do you feel about this change? Sa'kin na sa obserbasyon ko, isa sa malaking factor din niya yung wala ng, direct communication yung mga anak sa kanilang mga magulang. Since yung magulang may mga pamilya na yung magulang nagtatrabaho. Kaya naging resulta yung ano na pong anak ay hindi na natuturuan at hindi na yung nalalaman kung ano yung nangyayari sa kanila po. Kaya merong mga kabataan ngayon na na-e-expose sa mga open world na ano, lalo na sa technology at sa mga napapanahong And do you think that there is also an issue with sabihin na nating proportionality ng education na natatanggap na ating mga kabataan versus employment in the real world? may masasabi ko na may inalaman din yung ano na yan, may connection din. Mhm. Sa panahon natin ngayon medyo iba na rin ang ano, ang sistema ng ngayon may nadadam na ano, na senior high. Medyo nainis na ako ng konti sa ano, sa topic kasi pero connected pa rin na Mhm. hindi yung ibang mga senior high graduates ay, hindi
hindi naman po lahat, naaauhan ng job opportunity. Dahil yung iba po mga companies ay, nangangailangan ng, college graduate. Ah, isa sa factor kung bakit, na nagko-contribute din sa depression ng mga kabataan ngayon is yung sa problema sa employment due to their, educational, attainment or status. Okay, and meron tayong question from one of our listeners kay Boss Densable. Sabi niya po dito, Sir Nerve, tanong lang daw po niya, do you believe na sumosobra na ang Gen Z sa pagdating sa kanilang mga opinions about life, about family, or society? Sa obserbasyon ko, ako na actually ay Gen Z. May sige na naging sarili ko sa ganiyang klaseng posisyon. Ako, yung opinyon ko minsan nagiging hyperbolic. Ano yung ibig sabihin na hyperbolic? Ito yung exaggerated na, yung halos wala na sa hulog, yung aking mga pinasasabi. Overacting. Just a disclaimer, during this live, meron lang po tayong konting technical issue. Si Kuya Nerve or minsan magkakaroon ng pauses. Pero this is recorded. We will try to re-edit this whole live podcast at ayusin natin tong sounds. Kaya pasensya po sa lahat. Kasi sa akin, ang feedback kasi nagcha-choppy pag Nerve. So we will survive. We will survive this podcast. Another sensitive topic that I want to explore sa ating pagkukwentuhan is yung mental health issue. I have this theory, ewan ko kung all of the people listening to us agree to me. Isa sa pinakamalaking naging, sabihin na nating disadvantage ng Gen Z, ng generation ng Gen Z is yung pagkakaroon natin ng yung COVID-19. Yung lockdown, pag-a-isolate na. Kasi nagkaroon ng parang ko ba sasabi, more na, tas lesser pa, na interaction into society. Focus na ang Gen Zs sa online media, 'di ba? Nagiging focus na ang mga kabataan sa nakikita nila at napapanood nila. At meron ngang joke before, and I think I was talking to one of my friend here dito sa Amerika. Ang joke namin, ang mga bata ngayon nag-aaral na lang para maging sikat na YouTuber or maging sikat sa social media. Pero if you're gonna ask them what they want to be when they graduate or when they finish school, ang gusto nilang gawin ay hindi na sila nag-iisip na naghahangad na maging doktor, piloto, teacher. What do you think na talagang nakaapekto sa generation ninyo? Sa obserbasyon ko, yes. Personally, oo. Ano yung talagang personalan face-to-face na interaction sa mga tao, sa society natin ngayon. Kaya talagang nalimitahan dahil sa enhanced community quarantine. Kaya yung, ibang mga kabataan ngayon na-expose sa mga online na apps, mental health issues like, depression, anxiety, also some types of, personality disorders. So parang sinasabi mo there is a link between what happened before and Okay. then also the effect dito sa Gen Zs that there is a high tendency of having depression. And can you also connect yung high depression ng mga Gen Zs to high risk of sabihin Na rin wala ng interaction between student and, teacher. Yung mga ibang mga teachers, hindi na nila binigyan ng konsiderasyon yung ibang mga estudyante. Lalo na yung mga nasa talagang, remote areas na mayroong napakahinang, internet connection. Yung ibang mga teacher masyadong inconsiderate, pagdating sa grading. Correct. And I think kasi ako din meron ako kasing may experience naman ako sa hospital. I used to work before sa hospital. And I think one of the issues that doctors were saying when I was working with them sa mga kabataan ngayon, emotionally and probably people with this will disagree or agree with me that a younger generation ngayon are emotionally immature. Hindi sila pa ganun ka-train to go with reality na hindi lahat ng bagay madali. Hindi lahat ng sinasabi totoo.
Hindi lahat ng nakikita totoo. Hindi lahat ng tsismis ay totoo. What do you think about that? Somehow naman yun, yung mga may mga kabataan din na talagang hindi nila ma-handle yung kanilang emotion pagdating sa mga bagay-bagay. Aminin sa hindi, may mga kabataan na talagang, emotion din sabihin na nating, ano rin, kumbaga emisim o may mga Gago. gano'n. What do you mean? Mhm. Naman na Oh, may din. yun nga, eh. Yeah, and, I think, going back dito sa mismong topic natin kasi we just explore more specifically about sa youth. And then going back to yung main subject natin, um, marami mga nagko-comment dito sa baba while you're speaking, eh, may mga sinasabi sila that magaling ang mga kabataan ngayon because they can use social media for them to earn a Yeah, living. Or mas undeniably, matalino or yes. mas okay they have, hindi yan dahil sa generation, everyone has Okey, strengths and oo. weaknesses. Pero I Yeah, think I think I take what, Senator, Robin Hood Padilla was saying 50-50 sa akin. And maybe I'm wrong, I'm not saying tama yung I say it 50-50. First, kasi 50-50, naniniwala ako kay Robin Hood Padilla pagdating sa emotional side, not the mental capacity ng Generation X. I think there is I observe, hindi pa gano'n ka-mature emotionally ang nakikita ko. Pero pagdating sa diskarte, sa talino, either pantay or mas pa sa older generation yung mga kabataan. And I think that the big disconnect here is the way that the older generations were raised. Kasi 'di ba sa older generation, tulad ng generation ko, we were raised not to ask question. We were not raised to be skeptic. We were not raised to even say anything to our parents kapag ka nagsasalita sila. And then on this generation right now, they have this parang platform to tell their parents na, hindi, mali yan. Kasi nakita ko yan sa YouTube or nakita ko yan online. Hindi totoo yan. Pa? So, nagiging yes. more, sabihin na natin na, yung Generation Z nagiging ano ba, madiskarte sa information na nakukuha. Ang problema lang, Kritikal, ang I think ang nagiging ang nagiging issue ko lang is kahit pumunta ka sa ibang bansa, yung mga kabataan nagiging tulad mo, sasabi mo, overacting or another term na ginagamit ng ibang tao sa ibang bansa is nagiging radical. 'Di unfortunately, ba? yes. Kumbaga, tama ako dahil alam ko 'to, nakita ko 'to sa ChatGPT, nakita ko 'to sa social media. Kaya ikaw, Gemini. nanay ko o tatay ko, wala kang puwedeng sabihin sa'kin kasi alam ko 'yan. So, parang nakikita ko disconnect. Maybe I'm wrong, ha, pero that is what I observe. Oo. What do you think about that? Yes, yun Hmm, merong mga kabataan na dahil sa mga nababasa nila sa social media, dahil na rin sa mga napapanood nila sa mga TikTok, sa YouTube at, iba pang mga platforms, ay, yung merong mga kabataan na lumalaban na sa mga magulang in the sense of information and intellectual. Ano ibig kong sabihin? Merong mga kabataan na nagiging na dogmatic. mhm, mhm. Totoo 'yan, totoo 'yan. And Quinner, another thing I want to ask you, sa tingin mo ba Okay. nagiging less productive yung generation na ito because of the rising popularity ng social media? Somehow I don't think so. Mga kabataan na ginagamit ang social media in a productive way. Merong mga kabataan na Okay. kahit papaano nakaka-gain ng revenue through yan, isa ako dun, through vlogging. And also meron namang ibang Pero kabataan pero Kuya Nerve, may question ako.
Kuya Nerv, I'm sorry to cut you off, pero may question Okay, ako no sa'yo. problem. What if yung mga kabataan na ito yung mga kabataan na hindi naman kumikita, pero they're just looking on what they see on social media. Do you think social media for them, not for us na kumikita tayo dito sa social media, do you Okay. think for those group of people or Generation Z, sabi ko, do you think what social media gives them is being less productive ng youth? Or do you think it's still being productive for them? Kung ang, paggamit ng social media ay, para nga maka-gain ng, yung, para makakuha ng information at, wala namang, or sa mga bagay na wala namang kapakinabangan, yes, I would say na yung social media ay nagme-make sa kanila na maging less productive na mga kabataan. Kasi may mga aminin na natin, may mga kabataan na ginagamit ang social media sa mga kabalbalang bagay and, mapasikat lang, mapayabang lang sa kapwa nila. Ay, and then also and even na nonsense app. Kaya masasabi ko na yes, social media and make this, modern day youth na maging less productive at, yung maaapekto na yun sa kanilang mapapekal na sitwasyon. Correct. And then another thing is also, do you believe that there is an exploitation happening from the social media side to the Okey. Generation C? Mhm. Nagiging ano na seditious, nagiging, rebelde sa gobyerno, dahil na rin sa, merong iba na napapangauan, babayaran sila, bibigyan sila ng malaking halaga, basta sirain na nila ang gobyerno or atakihin ang mga nasa authority. Yun ang isa sa example ng exploitation sa mga kabataan sa pamamagitan ng social media. Correct. And I think yung parang ano, yun yung parang dun nag-i-stem yung question ko kanina, is that Okey. yes, maraming nasasabi ang iba't ibang generation that social media yung generation natin or yung paparating na generation, Gen Zs at saka yung mga younger generation. Pero nakaakibat kasi dito yung out Oo. information that does not have any factual evidence. And then they'll just gonna spur it on everybody na para bang totoo. And I guess I know lumilis tayo ng konti doon sa mismo main topic natin. Yeah. Pero I think that this is more important than whatever is Senator Robin Hood Padilla was saying. Naniniwala ako that there is now a fight towards narrative. Kung ano yung tama versus ano yung dapat. Tama kasi meron kang personal interest. Dapat kasi yun yung totoo Yun yung factual basis So I think nagkakaroon ng issue especially ngayon nakikita nyo yung issue sa China, yung mga sinasabi nila propaganda within the country, yung mga issue natin about sa mga territorial dispute natin sa West Philippine Sea. So ang dami. With this in mind, do you think or do you allow yung opinion ni Senator Padilla that we should start regulating youth on how to use social media? Kailangan ng i-regulate ang paggamit ng social media, lalo na yung mga in the sense na nagiging, rebellious na yung mga kabataan toward the government. Unfortunately, sino ho hypocritic side, Senator Padilla. Ah, papanukala siya ng, gano'ng klaseng one impact, isa rin siya sa mga regulate sa mga kabataan sa gamit ng social media or should I mean
responsible use of social media. And I think sa akin kasi yung palagay, yung paggamit kasi ng social media, okay siya eh. So, Okay. siguro dito sa pag-uusap natin, parang pumasok sa isip ko na there is a bigger issue here. Si Robin Padilla, hindi social media. I don't know if you're gonna agree with me because of your profession and you also see yung what we are missing here is yung mga magulang. There Yeah, is lack of bonding, communication sa magulang, tama. wala ng openness, 'di ba Para nakikita natin ang mga bata kumukuha na lang ng disiplina ng information, ng values forming, sabihin natin yung mga values na kailangan nila makuha on their earlier years sa social media. Kung ano sabihin ng influencer, 'di ba? Anong dapat na itsura mo, anong dapat na look mo para maging maganda ka or maging gwapo ka. Doon nahuhulma sa social media na instead of nanggagaling sa magulang. 'Di ba? And I think that is where I'm coming from when I was looking on this material. I also believe that there should be a self-regulation ng siguro paggamit ng social media. Pero my next question to it is kapag sinimulan nating i-regulate paggamit ng social media especially sa kabataan, one of the things that get into my mind is maaari ba itong masaklaw yung freedom of expression ng ating Sa usapin na freedom of expression or hindi niya na absolute, eh. May mga limitation pa rin naman na kailangan aware o hmm, lalo na kung yung ano na sasabihin ay meron na masasaling na grupo or, anything na puwedeng, makalagay sa kanila sa mga alanganing sitwasyon. Ngayon sa usapin ng, pagre-regulate ng, paggamit ng social media, ano pa rin naman yung, freedom of expression at, yung pinanamamahayan ng kanilang saloobin. Basta as long as, nandun principle of boundary and limitations. Since ang freedom of expression niya ay hindi absolute, kailangan, maging responsible sa mga sasabihin nila, ipo-post or, even i-a-upload na mga stuff. So, therefore, masasabi ko na nandun pa rin naman yung freedom of expression. Although, it is regulated na at, may mga limitations na kailangan nilang i kailangan na i-abide, I mean. okay. And also, isa din sa mga naging, topic doon aside from, Senator, Robin Hood Padilla, comment siya doon sa yun nga about sa youth na weak nga yung Generation Z. Hindi nga sa parte na yon ng kanilang, hearing, nagsalita rin si Senator Tulfo. He was I think parang, head ng Meta, yung Facebook. Okey. About, cracking down yung mga fake news and then also yung mga cyber libel issue sa loob ng Meta because of certain people nagpo-post sa mga misinformation or disinformation propaganda sa Facebook. I think my question for you is cracking down itong mga fake news o yung mga maling information sa social media, ito ba'y tama? Kasi kung people have their sabihin na natin people have their own freedom of expression. Who or what can control or manage fake news versus facts? Kasi 'di ba yun ang nagiging issue sa freedom of expression eh. Nagiging Yeah. issue diyan yung how to implement. Yes, my theory, meron kang babasahin from A to Z. Pero pag inimplement mo yan, pwede kasi ang mga salitang ginamit, pero it doesn't mean that that is within or outside freedom of expression. Kapag doon naman ng fake news or, any forms of, if this misinformation or sa ating, revised penal code yung mga unlawful utterances. Tama lang na i-crack down o mga fake news and any forms of, misinformation or, unlawful utterances. Kasi puwedeng, makapag-deceive ako ng mga kabataan o mga gayong klase naman mga misinformations. Kaya nga sinabi, ang, freedom of expression ay hindi absolute. Hindi lahat ng mga sasabihin mo ay, puwede. Nandun pa rin naman
although we can express our thoughts, our opinions in Correct. Yes, I think moving forward sa ating topic at before we move forward, guys, maraming salamat po sa walang sawang support sa ating channel. And again, if you want to follow us, we just launched the other day itong QR code natin sa channel natin. Makikita nyo po doon, taas, yung maliit na QR code. Kung may phone po kayo at pinapanood nyo ito sa laptop, iPad, or TV, ito nyo lang po yung phone, scan nyo po yung code na yan, at pupunta po kayo sa isang website, makikita nyo lahat ng social media account natin. Doon, pwede nyo na po kaming ma-follow, ma-share, ma-like, all of our social media platform. Basta gusto po namin kayong makasama pa po ng mas matagal at ita-try po natin that even after this live podcast, kung wala po kayo dito, magta-try po kami mag-comment at sagutin po yung inyong mga katanungan. Yeah. Can Generation X meet halfway doon sa opinion ni Senator Padilla about Gen Zs? Generation X, yun ba yung mga mga nasa babawang millennial? Tama ba? I'm sorry. Generation Z at saka si Senator Padilla. Yung yung connection bagay nung sinabi ni Padilla at sa aming mga Gen Z. Sinabi niya na ang mga Gen Z ay mahina. In what way? Yun ang medyo nakulangan ako sa statement ni Robin Padilla. Saang aspeto? Kasi maraming aspeto diyan, maraming mga salik or pakto. At, ngayon, kung pag-uusapan natin ang konektibidad dun sa sinabi ni Rob Padilla, I don't think na, puwedeng maging compatible or, magka-konekta sa sinabi ni Rob Padilla hinggil sa issue at, and also kung sa usapin ng depression sa kabataan na hindi hindi ko sinasabi na talagang totally na hindi kayang i-ano. Yung mga kabataan na talagang nag-o-cope up pa lang sa mga sitwasyons and also, merong mga kabataan na kumbaga nasa healing process pa. Sabihin na natin may mga kabataan na nasa healing process at they are in learning how to cope up or how to overcome those, problems. Therefore, bilang Gen Z, pinanganak noong, I will i-even ko na yung hawak ko dito, January 1, 1999. Hindi ko masasabi na weak ang mga kabataan pagdating sa emotional management. Pero kung sa parenting style or, way of, disciplining their child, I would agree na talagang merong kahinaan na ay, masasabing kong 50-50 ako dun. Pero sa usapin ng, emotional management, Gen Zs are not weak enough to, manage their emotions. Although, undeniably, yung mga kabataan na talagang hindi marunong mag-manage ng kanilang emotions somehow. Yeah, and how do you think we can talk this gap between go to other generations to the Gen Zs that we can talk about this issue openly? Ano tingin mo yung the proper mode or modality for us to create this gap, ma-connect natin yung gap na to sa Generation Zs and the other generation? For me, address yung gap na tawag na generation gap. Yung mga Gen Z ay, puwede, coordinate or, ugnayan sa mga talagang, eksperyensado na sa buhay. Tunay mga nasa older generation, yung baby boomer, mga nasa millennial generation, sabi ng mga nabibilangan mo. And even my pastor also actually, is also a millennial. At, even yung mga nasa 1940s and mga silent generation, kumbaga ba yung prinsipyo nila kung paano nila kung paano nila na-manage yung kanilang sarili sa mga sitwasyones and even yung, kung paano nila nama-manage yung kanilang, nararamdaman
based sa kanila naman naoobserbahan, sa kanila naman naririnig at mga nakikita. Yun ang Correct. isa sa nauuwi. Yes, and I appreciate yung opinion. Ang ganda. Ang sarap ng ating pag-uusap. Ano? Kung taki mo, sa simpleng statement ng isang senador, ang dami natin pwedeng pag-usapan. And I think this is one of the sensitive issue. Oh, at saka malawak eh. Tsaka I think this is a sensitive issue for every generation. Ang nagiging issue lang dito is lagi yung gap na yung ibang generation, tulad ko, or tulad ng mas matatanda natin, we were raised and born in a different way that when we try to understand yung Generation Z, kayo, or yung Generation Alpha, I think, we were told a different way. For instance, lalo ko yung para example sa school ko when I was in college. Para bang pag binigyan ka raw ng spoon, tinanong mo ang isang estudyante o 10 estudyante sa isang classroom, pag tinanong mo anong tingin nila dito sa spoon, they will come up with 10 different idea or opinion about the spoon. Pero kung tutusin, kutsara lang. And I think doon ko parang maihahambing yung pagkaka-difference ng yung mga differences natin sa generation kasi we handle things separate. Even emotions, I think dahil bagong generation, your generation have a different way to handle stress or emotion. Yun nga lang, nung generation kasi, ako, masabi ko, yung generation ko, millennials, we're not open to declare in public na depressed kami, or may anxiety kami, or may issue kami, may mental health issue kami, hindi namin ako open up. Yun lang sa generation nyo, open na open. Kumbaga sa tindahan, 24/7, alam ng karamihan. 'Di ba? Minsan nga naiba-vlog pa eh, 'di ba? Alam na ng karamihan. Oo. Alam na ng karamihan kung ano na nangyayari. So, yeah, and I think that the only way for us to connect to each other is to listen. Yun lang naman eh. To listen, not to stereotype people. Also, ako, naniniwala ko, there is always strength and weaknesses to every generation. Hindi lang kasi nagiging maganda pag gine-generalize mo yung buong henerasyon na weak. Kasi sa Oo. generation ninyo, may mga professional din. Sa generation ninyo, hindi lang naman TikToker lahat or YouTuber. 'Di ba? Ang dami din naman sumibol na mga Gen Zs na may profession din. Yung Yeah. iba, marami rin kinakaharap na personal issue. But emotionally, they're matured. So, yun lang ang nakikita ko mali kay Senator Robin Padilla. But Same. before we go over, sa lahat po na nakikinig, don't forget to follow us using your phone. Scan nyo lang po yung QR code dito sa ating video. Nasa taas po yan. At mapafollow nyo po kami sa lahat ng aming social media account, or you can also follow us just typing Philcast sa lahat po ng social media account. On our sorry, masama akilala may tama akilala muna right now kasi nagbabago na tayo ng weather. With this in mind, on our last part of our podcast, I think I want to ask you, Okay. this is a two-pronged question. First, politics. Politics, tingin mo ba Gen Zs will have a bigger voice sa upcoming 2028 election? And then, second, sa family side naman. Okay. How can you tell the parents that they need to go back to the proper or best way possible to attain for their kids' needs sa mga Gen Zs instead of like just working, diba? Nawala ng bonding, communication from the parents to the kids. Okay. Ngayon sa politics side naman or sa political side, masasabi ko na oo, may malaking ambag ang mga Gen Z, lalo na sa paparating na eleksyon. Ngayon, iuusap ko na lang, mga Gen Z, mga kabataan, bago niyo paniwalaan ang isang bagay-bagay, please do research at, gaya pa rin ng aking sinasabi yung, on task method. Bilang teacher by profession, although ako'y, naging vlogger due to my, personal na situation na din at, sa political side, yes, masasabi ko na, malaki ang magiging ambag ng mga Gen Z. Ngayon, meron na tayong Facebook, ay TikTok, meron na tayong YouTube. Meron na rin tayong, mga iba pang mga platform na puwede nating, maging source ng, informations. But please, do research mga kabataan. Huwag paniwalaan yung mga naririnig kaagad. Wag, please, please.
Wag agad na paniniwalaan, objective po tayo, stop subjectivity, please, please, please lang. And also, yan nga, uulitin ko pa din yung comparison, kung yung nasa kaliwa and also yung nasa kanan at paghahamin ninyo, please, yung compare and contrast method, yung kukumparahin mo kung ano yung good side. And also, unahin niyo naman yung bad side. Timbang-timbangin niyo yung mga nababasa niyo, mga nakikita niyo, and even yung mga napapanood ninyo. Ngayon, sa family side naman, sa mga magulang, ng mga kabataang please, kapag ang iyong pong anak ay mayroong problema, huwag niyo muna antimanong bubulyawan or huwag niyo muna antimanong, sasabihan ng mga negatibo or, something na puwedeng above pa sa problema na iniinda ng inyo pong mga anak. And also, may again na nagtatrabaho yung kanilang nagtatrabaho, may tugon or, magustuhan yung, mga pangangailangan ng inyo pong mga anak. But please, magkaroon naman kayo ng oras or quality time at magkaroon po kayo ng emotional and, also spiritual connection. Lalo na yung mga magulang ay pastor o di kaya, yung nanay ay, Sunday school teacher o man ay Pentecostal, pastora, yung nanay. Or, ako kasi actually ay, Baptist Christian. Kaya lang, my parents are, Catholics. Pero but still, nagkakasundo pa rin naman kami pagdating sa prinsipyo lalo na sa pakinggan na sitwasyon. Sa mga magulang, magkaroon po kayo ng, emotional and, spiritual and also ano pa din, psychological connection po sa inyong pong mga anak. Kasi once na napabayaan niyo po yang ano na yan, yang connection or bonding, malaki ang tendency na magkaroon po sila ng, problema pagdating sa personality and even also sa identity, posibleng yan. Although, maliit lang ang porsiyento pero may malaking posibilidad na magkaroon po sila ng problema sa kanilang pagkakakilanlan. Dahil nga wala ng connection or, bonding, magkakaroon na po sila ng struggle pagdating sa pakikipag-connect sa tao. Kaya at least magkaroon po kayo ng quality time with your children. And ano, talagang in-depth analysis. Nare-request natin si Kuya Nerve na magbigay ng kanyang opinion about this, especially he is teacher by profession. I think si Spokesjet din teacher din siya by profession. Yeah. And these are certain people that I personally like to talk with, especially sa mga in-depth analysis ng mga political issue. Kasi iba sila kapag they see issues sa society natin, especially politics. Yung pagtingin nila kumpara sa sometimes we just go with reaction on the surface of the issue Sila, they go deeper. Kaya ang sarap nilang kausap, sa totoo lang. I think on our last part sa ating pag-uusap, ako naman ang takeaway ko dito, I think this is I think there is a bigger problem here. It's not just Senator Robin Hood Padilla is the issue here. I think the biggest issue here, and I want to focus everyone who's listening, is the parents. Yeah. I feel and I think that after COVID-19, parents ay nagre-rely na lang sa teacher to give values to their kids, to discipline their kids, to communicate to their kids, openly talk mental, social health to their kids. Santabi na lang sa mga teacher lahat ng paghuhubog ng mga values. And unfortunately, effect nun is having these kids thinking na alam nila lahat kumpara sa magulang nila. Kasing respeto na dapat na-form ng mga magulang sa umpisa pa lang, dapat na ibibigay na ng magulang nila kesa ng mga teachers. And don't get me wrong, wala akong problema sa profession ng teacher. Pero I think naabuso lang yung idea na trabaho ako si teacher dyan. Pero hindi kasi Yan. nakikita dyan is yung bonding essence. Ako, Kuya Nerve, I think you understand when I say this na nurturing years ng bata, they are linked towards good behavior
and discipline and critical thinking, unang taon bago mag-teenage life, itong mga bata na kung nurture ito ng mga parents, hindi ng teacher. 'Di ba? Kasi there is a sense of, syempre nanay ko yan. The respect is there pagka bata pa. Pero iba pagka teenager. Pero what I'm saying is, I think dapat tignan natin tong statement ni Senator Robin Padilla in a different way din. Hindi lang kasi si Senator Robin Padilla, isang senador, hindi. Nakita, nung tininan ko ng malaliman tong issue na to, there is a bigger issue with our parents. And I think and I hope that maybe this podcast will give light to this bigger situation. That there is not a disconnect sa sinabi ni Senator Robin Padilla, but there is a disconnect with the parents and the kids. Kasi naniniwala ko that values, ugali ng tao, ng mga bata, nagagaling yan, nagsisimula yan sa pamilya. Wala sa social media. Yes, hindi na filter ng magulang lahat ng pinanonood nilang information, pero I still believe that the key strength ng values formation or anong kalalabasan ng anak mo sa society, gagaling yan sa pamilya. Yung open communication, magkaroon ng gano'n, 'di ba? So yun lang. Again guys, maraming salamat and I think we had a good discussion today. Sa mga nandito po, mga pumasyal, pumunta, nakibahagi sa ating diskusyonan. Ako maraming salamat. Magre-request tayo kay Kuya Nerv. Oo, sana next time. Sana magandang internet connection natin kasi masarap ang kwentuhan. Kaya nga, So, men, eh. shoutout sa lahat, shoutout lang natin yung mga nandito, Anthony Lee, Mami Z, Densable, Mesyang, sino pa ba nandito? Para at least ma-shoutout na natin. Kasi alam mo, Sir Nerve, nahihirapan kasi ako kapag may kausap ako sa taas ng comment. Kaya minsan nagbabackread ako kapag katas ng live. Blessed Chiyemi, and hello po sa inyo. Oy, Sir Alex, hello. Maribeth Francia, yan. Sino pa ba? Si Spokeshot, nandito rin kanina, pumasyal. I think that's all. Na-shoutout na natin lahat. Guys, follow us on our channel. Later on, may premiere ako. Ito po yung recording. Kasama po natin si Densable TV. Dito, ipag-uusapan tayo about sa rally sa West Philippine Sea. Uy! And then ano pa ba? And if you have any comments, inyo lang po yan at tatry po nating sagutin yan. So maraming salamat po and again, God bless po sa lahat and thank you po. Thank you, Kuya Nerv. My pleasure.